Hello po mga manay and welcome sa ating kusina ngayong araw. Tara, kain po tayo, sandok na. Kung ikaw ay hindi kumakain ng paa ng manok, skip mo na lang to. Pero kung isa ka sa paborito, ang ganitong luto ng paa ng manok, yung inadobo tapos tuyot, talaga nga namang para sa itong video na to. So gawin nating espesyal ang lutong adobong paa ng manok para mas lalong masarap at talaga namang mapapa-only rice ka. Kaya naman tara na, atin ang umpisahan. So dito nakabili po ako ng mahigit 1 kilo to na paa ng manok kasi 120 ang 1 kilo. Nakuha ko to, bali pumatak siya na 150 pesos yung binayaran ko, mahigit 1 kilo. Nakakatuwa kasi hindi na ako masyadong nahirapan magtanggal ng kanyang balat. Pag ako talaga mga manay, bumibili ng paa ng manok, tinutuklap ko yung balat niya kung madali nang tanggalin para hindi na ako magbabanto pa ng mainit na tubig kapag lilinisan ko na. At nakakatuwa na matataba at malalaki yung paa ng manok na aking nabili. So pagkatapos ko nang matanggalan ng balat, ang gagawin naman natin dito, syempre huhugasan natin to ng maigi. Kailangan maigi dahil malansa to kapag hindi maayos ang pagkakaluto. So ang gagawin ko muna rito, hugasan natin ng maayos. Pagkatapos natin to mahugasan ng maigi, ito po ay ating papakuluan pa para matanggal yung kanyang anggo o lansap para masarap po yung ating adobo ng manok. So alam ko maraming nanonood dyan na magaling magluto ng adobong paa ng manok, kaya naman talaga namang saludo ako dahil isa to sa paborito ko mga manay, lalo na kapag pinapapak tapos maanghang. Ayan, tapos na ako maghugas kaya ire-ready ko na yung mga samya na aking ilalagay sa ating pagpapakulo. Bali dito gagamit lang ako ng hindi ganun kalaki na luya para ito yung magtatanggal lansa sa ating paa ng manok. Mga sukat nito is 1 to 2 tablespoon. Tapos, kuhain na natin yung aking pot, ating kaserola, at ilagay na natin ang ating paa ng manok. Yung iba, hindi na ito kumakain, di ba? Pero ako, paborito ko to mga manay. Minsan, pag mga ganito kalalaki, kinakat ko pa to sa gitna. So, nilagay ko na rito yung luya, naglagay din ako ng pamintang durog, at maglalagay din ako ng asin. Sasabayan ko na rin yan ng laurel para mas mabango at matanggal talaga yung lansa, at maglagay na rin tayo ng tubig. Then, isalang na natin to sa ating kalan at pakukulan natin to ng mga at least 15 to 20 minutes. Pagkatapos niyan, hayaan muna natin yan dyan. Magre-ready na muna ako ng aking gagamitin mamaya. So, sibuyas na lamang yung aking hihiwain dahil gagamit ako rito ng aking chili garlic oil para sa aking pagluluto. Para mas level up, mas lalong sumarap. Okay, baka lipas ang ilang minuto, ayan kumukulo na ang ating paa ng manok at hayaan muna natin yan hanggang sa makuha natin yung 20 minutes nating paghihintay. Pagkatapos niyan ay pwede natin tong hanguin at itatapon natin yung kanyang tubig. So mag-ingat, baka kayo ay mapaso. Then ito po ay ating huhugasan lamang po ng saglit lang, hindi naman kailangan hugas na hugas para lang po matanggal yung kanyang anggo. Pagkatapos nito ay mag-ready na tayong magluto. So, dito, magsasalang na ako ng aking pan na gagamitin. So, i-ready na natin. Ayan, nalilito pa ako kung anong uunahin ko. Isinalang ko na yung aking pan. Then, maglalagay ako ng 2 tablespoons ng butter. Pwede rin naman ng oil kung gusto nyong oil lang. Then, nag-add ako ng konting oil. Bali, dito una kong ginisa ay yung ating sibuyas na hiniwa kanina. Halu-haluin lang natin hanggang sa lumbas yung kanyang aroma at mag-translucent yung ating sibuyas. Kapag okay na, pwede na tayo maglagay ng ating chili garlic oil. Ito mga manay, ang aking homemade chili garlic oil na magpapasarap sa aking adobong paa ng manok. Ngayon kung wala kayo neto, pwede naman ng garlic na normal, minced garlic, tapos maglagay na lang kayo ng siling labuyo. So dahil ito yung bet na bet ko, ayan, parang kulang na lang gusto kong ibuhos lahat. Then, igisa ko lamang po para talagang masarap na masarap to at kapit na kapit sa ating paa ng manok kapag nilagay na natin. Nag-add pa ako ng chili garlic mga manay kasi talagang gusto ko talaga yung may palo ng anghang para dito sa aking lulutuin. Saka na natin ilagay ang ating paa ng manok. Ayan. Masarap dito ay malambot na malambot, yung as in talagang kumakalas na sa buto. Naglagay din ako ng 2 tablespoons ng oyster sauce. Pwede kayong mag-add ng mga liquid seasoning, granules, na mga pampalasa na nais nyo, kayo po ang masusunod sa timpla. Hinalo-halo ko lamang to, sasangkutsahin muna natin. Pagkatapos nyan ay maglalagay na tayo dito ng soy sauce.
Naglagay ako ng mga 1/4 cup ng soy sauce at 2 cups ng tubig para mapalambot pa natin. Pagkalipas lamang po ng 10 minutes, i-check natin, halu-haluin din natin para po pantay yung pagkakaluto at lahat po ay makasipsip ng ating mga pampalasa na nilagay. So, hindi na ako rito naglagay ng laurel, mga manay, kasi kanina nung nagluto tayo ay naglagay naman na ako. Then, pagkatapos kong mahalo, tatakpan ulit natin hanggang sa mapalambot na natin to. Then, after a few minutes, ayan, nag-iba na yung kanyang kulay at kita nyo nagmamantika na lumalapot na yung kanyang pinakasarsa. Grabe, ang sarap nito. So, dito maglalagay na po ako ng 1 and 1/2 tablespoons ng sugar. Ito po ay optional. Kung hindi kayo kumakain ng matamis, huwag nyo lagyan ng asukal. Then, maglalagay na rin tayo ng suka. Ito yung panghuli natin. So, naglagay lang po ako ng 3 tablespoons ng suka at huwag nyo nang hahaluin. Hayaan at least 5 minutes. At eto na mga manay, makalipas ang ilang minuto nating paghihintay, kita nyo naman talagang ito yung gusto kong luto sa adobong paa ng manok, yung naiiga na po, yung nagmamantika na siya. Sobrang lambot na ng ating nilutong paa ng manok. Napakasarap nitong pulutan, papakin. Sabi nga daw, pampabata daw to eh. Kaya naman, i-ready na ang maraming kanin at tara na, tayo nang kumain. O ayan mga manay ha, dagdag idea na pwede nyong pagkakitaan. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At pwede mo tong itry lalo na ngayon, di ba? Palapit na ang mga espesyal na okasyon sa ating bahay. At isang ulam to na talaga namang mapapa-only rice ka. At hindi lang yon, mapapapak mo pa. Kaya naman tara po, kain tayo. Ako muna yung unang kakain kasi yung mga bata nasa school pa. Grabe, ang sarap. Talagang nanunuot yung timpla. Ganito yung masarap na adobo. Yung talagang igang-iga. Tapos nagkakalas na sa lambot. Talaga nga namang, ang sarap kumain. So, hindi na po ako naglagay ng asin. Napansin nyo, di ba? Kasi naglagay naman tayo ng oyster sauce at ng soy sauce. Para naman po, hindi naman sobrang alat. And again, sa pampalasa, lagi kong sinasabi, kayong mag-adjust kasi kayong masusunod sa timpla na nais ninyo. So muli magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ito na po pala ang mga kompletong sangkap na aking nagamit. Kaya naman ano pa ang hinihintay mo? Pumunta na sa palengke, mamalengke na at magluto na ng special adobo chicken feet. Paalam!